Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Andito po tayo ngayon nanonood ng Title Tuesday round number 4 na. Leading po, andyan pa rin sila Grandmaster Ricardo Nakamura, sila Ali Reza MBL. At eto, ang pinapanood po natin ngayon ay laban po ni Grandmaster Hans Mukniman kay Grandmaster Alexander Rostenov. Ayun. So puti po si Hans Mo. Kung nakita nyo po yung opening nila, yan po yung tinatawag nilang French Exchange Variation. Ay, French ba to? Sabi, nagululan no? Anong opening ito? French nga, akala ko Karakan kasi. Anyway, grabe oh. Nag B3 lang. Para mawala. Usually kasi, dito nilalabas yun Tapos ginaganon para ipalit. Pero eto mas mabilis na approach ng palit ng Dark Square Bishop. Ito po kasi yung good bishop ng Black dyan. So pinapalit po, no? Hindi pinansin. Nag-rook lang sa E8. Kinapture, of course, babawiin yan. Most likely queen At yun na nga po ang ginawa ni Alexander Rostenov, isa pong Grandmaster from Russia. Uy, A4. Para saan? Gaganon pa rin? Kasi hindi makapunta dito, libre yung bishop, no? Okay, so malamang gaganito yan. Mabilis po si Hans Mukniman talaga. Mabilis si Hans Muk. Anyway, after this game, konting review tapos sisilipin pa natin yung mga ongoing na game. Right now may dalawa ko or tatlo ako na nakitang Pilipinong kasali. Si Coach Rolly Parondo naglalaro, si Giancarlo Arca naglalaro, at naglalaro din si Coach Roderick Napa. Ako po hindi ako nakapaglaro kasi na-delayed ako ng pasok. Pwede ba akong sumali ka lang round number 4 na May ginawa kasi ako plus hindi ko rin matatapos dahil inaantok ako kalagitnaan ng rounds. Ano kasi ito masyadong matagal na laban. Anyway, as of the moment, it's very equal po ang nangyayari sa laban nila. Umatras lang yung kabayo doon, dito tutungo yan Etong knight, iikot-ikot ba na ganon? Hindi, tingnan natin, hindi. Tumalon agad yung Yoka baby. Inaatake yung Reyna, of course, pawn takes. Ganyan talaga ang plano niyan. Mukhang lamang ng konti daw po ang puti. Dahil dyan sa pawn, siguro. Tingnan natin. What will you do? Knight F3 lang. Okay, atakado to. Kaya po tinulakan ng C6. Nag-A5 naman. Ganyan, papalambutin. Papansinin ba? Pinansin. Nag-A6 umangat yung tore. Yung pala isang idea. Pwede lumipad dyan later yung tore na yan. Nag-H6 lang. H3 off. Ito ang gusto mangyari. Mabilis si Niemann mag-isip. Ang bilis ni Niemann. Medyo lumalamang na po siya sa oras. Ayun na nga po, inatak po yung Reyna. Malamang tumakbo. Hindi lang natin alam kung saan. At doon niya po pinili sa E6. Knight lang po. Sa may D4 napilitang kainin. At medyo solid po ang posisyon na ito. No? Yung tore pwedeng mag-rook flip later on. May pressure doon. Kaya sabi ng engine evaluation bar, slightly better for the side of white. Hindi lang yon, lamang din po sa time. Ito pong si Hans Mukniman. Medyo simple lang yung laban. Posisyonan, no? Talagang matindi din sa posisyon ng si Hans Mok. Tapos mabilis pa. Magaling na posisyon, malesbi pa. At tinulakan lang po ng sipay. Binigay yung pon. Binigay pa yung isa, hindi pa nakontento, no? Libre yan, Kasi may kain dito. Kinapture lang ni Niemann, Bahala ka sa buhay mo. Pakain ka ng pakain. Pag titikman ko yan. Anong gagawin ni Niemann? Tanong, Queen D7. Yun na nga, pressure dito, pressure sa tore. Pwedeng magtulak pag umalis yung tore. Makakapasok. One pawn up si Hans Mukniman. Nataranta lang siguro doon si Alexander, no? Kaya napatulak na lang po at nagpakain ng pawn. Anyway, ano ang gagawin ngayon ni Alexander? At na nga, pumasok po yung Reyna At dinipensa on Queen B5. Pero di ba malinis po na Tagilidski na yan? Kakainin lang. Takes. Di ba? Tapos ganon. Magtulak muna siguro bago ganon. Pero ako direkta na Takes, rook B1. Pagka takes mo dito, capture. May pass mo na malinis Tama ba? Nag-iisip si Hans Mukniman. Okay, mahaba-haba naman yung oras niya. Blunder daw or bad move. Na sinasabi may question mark Ayun na nga, kinapture na po yan. Rook B1 lang siguro. And after rook b1, rook takes a5. Pwede din kasi mag-f4. Ako niisip ko din mag-f4. Depensahan muna Kaso, baka unahan po makapag-rook na ganun At ayun na nga po, takes 6 lang. Pag bumagsak to, kahit bumagsak to, pass mo na mabilis. Diba? Kaya napilitan dumipensa.
So, nag-G4 lang. Hindi ba pwede ito? Pwede ba yon? Para may threat dito, tapos may itulak man lang. Nag-iisip po si Hans Mokniman dito. Yung King Jack kasi hindi makatawid eh. Yan ang problema ni Hans Mok eh. At ayan na nga, dikit na po sa oras. Kasi kahit one pull up yung rook endgame na ganito, hindi madali ito. Naku, maraming drawing chances. At tinulak na lang. Aba, baby ah. Oh. Nakakamanga naman yung tinira niya na yun. Binigay yung pawn, pero grabe oh. Push pawn eh. Hindi makatawid eh. Gaganon. Para pag napilitan magbantay later on, tatawid yung king. At sumasabay pa nga. Nakikipagsabayan guys. Gaganito yan, malamang. Hindi. Ito ginawa eh. Oh. Rook E6 tulak. Rook behind tuloy. Tapos lalapit. Ayan. Oh, nabantayan pa rin yung pawn eh. Medyo nabuhay pa. Mahiwaga talaga ang chess at ngayon medyo dikit po yung oras. Tingnan natin, no? Exciting ito. Alright, makakakit ng konti yung hari. Okay, umakit na po yung hari. Hindi pa maiwanan yung pawn na ito Baka itulak muna yan. Hindi ko lang alam kung F6 or F5 is best, kung anong best. At in H5 po King C4, lalapit yan most likely. Relax lang Wala, hindi din pala makagalaw basta-basta, Kasi later, F6 na yan nag-G3? Kasi pag capture takes, makapag-create ng another pass pawn. Kaya ginanon lang. Takes, tapos ganito. Di ba pwede yun? Wala bang chance ng ganon? Hindi, G4 na mali daw, equal. Iwaga, Hindi makatawid yung king, Wala, hindi mapapanalo to. Humirap. Ayan yung king, lalapit siya pa, maunang lalapit. Yung pwede ganon. Eto pala maganda, pag chumek, nakikipagsabayan na. Teka lang, This is really interesting. Ayun, lumapit. Ayan, nagkakasabayan na. Ang daming po na. Tatlong pawn. Usang gala, hirap yan. Equal lang daw sabi ng ball, pero hirap pa yan Nakakabatutang yan. Kakabahan ka sa mga ganitong klase yun lang. Nagtalo pa. Nag-losing pa. Ayan na nga. Nag-losing pa. Mahiwaga ka talaga, chess. Ayan, nagkasugswangan pa nga. Wala, losing pa. Nag-losing pa. Yung nagpipilit ka na lang pero natalo ka pa. Ganyan, kalupit ang chess. Masakit sa banks. Grabe, natalo. Natalo guys. Ibalik natin doon. Saan ba itatabla yung kanina? Equal lang daw yan Ayan, pagka king move, rook takes F6 if you want to draw. Kasi pag tinulak, ang depensa sa likod. Ayun. Lapitan. King E5 lang. Tulak. Lapit king F4. Tulak ulit. Rook H5. Kahit actually mag-stay ka lang dyan. Kasi every time magkiking G1, kakainin mo to Pag lumayong king, kakainin mo yan pag dito naman, hindi niya naman yan may tulak Tingnan mo, pag inatake mo, G2 capture tabla pa rin. Diba? Hanep, no? Ngayon, ang tanong, saan maipanalo yung posisyon kanina? Dito po kasi may panalo yung posisyon kanina Ayan, dito, eto. Instead po na isara, kainin, tapos rook G7 daw. Pag ng king F4, asak magkiking D5, no? Ayun, mauulit lang, pero hindi babagsak lahat ng pawn. So, same approach, pero hindi babagsak lahat ng pawn. Yan daw ang ginawa sana ni Niemann. May waga talaga ang chess, no? Anyway, ang standing po after round number 4 ay ito. Tingnan nyo po. Leading si Benjamin Bok. Marami pang hindi sikat, no? Or hindi ganun ka sikat kasi early rounds pa lang. FM, dalawang FM ang nandyan. Si Saranay, okay. Alaresa, Hikaru, Arabin, ayan, mga kilala na din yan.
Si Guha Mitra ba? Puro mga Indian na. Christopher Yu. O, Duda andyan. Si Bortnik andyan. Na Roditsky andyan. Let One Min andyan. Daming Indian, oh. Daming Indian. Lenyard Dominguez kasali. Si Shirov kasali na naman. Tinalo ni Controli yan last week. Aha. At si MBL medyo may tabla na. So, yan po ang standing after round number 4. Ngayon, after round number 4, may, may break time na 7 minutes. So, yan po ang ating hintayin bago mag-round number 5. Hintayin natin. Ang papanoorin po natin yung mga top game. Muli, ito po yung Coach Video Master Daniel Causo. Hintayin nyo po yung round number 5. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Abangan nyo round number 5. That little mouse, 'cause I'm an albatross.